Ang question ngayong araw ay, ano-ano ang iba't ibang anyo ng tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay sulatin na naglalayong magbigay ng kaalaman, paliwanag at impormasyon sa mambabasa sa pamamagitan ng malinaw na pagpapahayag ng katotohanan. Mahalagang kilalanin ang iba't ibang anyo nito upang maging mas epektibo ang pagbabahagi ng impormasyon. Una ay ang paglalahad ng sanhi at bunga. Sa paraang ito, ipinapakita kung paano nagiging dahilan ng isang pangyayari sa paglitaw ng ibang kaganapan. Halimbawa, ang sobrang pagputol ng mga puno sa kagubatan ay nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ikalawa ay ang paghahambing at pagkokontrast. Sa pamamagitan nito, naihahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang ideya, bagay o kaganapan. Halimbawa, magkapareho ang jeep at bus dahil pareho silang pampublikong sasakyan. Ngunit magkaiba sila dahil mas marami ang kayang isakay ng bus kumpara sa jeep. Ikatlo ay ang paglilista o pagbabalangkas. Dito inilalatag ang impormasyon sa paraang sunod-sunod at organisado. Halimbawa, may iba't ibang pangunahing pangangailangan ang tao. Una, pagkain. Ikalawa, damit. Ikatlo, tirahan. At ikaapat, edukasyon. Ikaapat, ang pagbibigay kahulugan. Sa ganitong anyo, ipinaliliwanag ang kahulugan ng isang salita, konsepto o kaisipan. Halimbawa, ang demokrasya ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa taong bayan. Panghuli, ang paglalarawan. Bagamat kadalasang kaugnay ng tekstong deskriptibo, nagiging impormatibo rin ito kapag naglalarawan ng tiyak na kaalaman. Halimbawa, ang bulkang Mayon ay kilala sa halos perpektong hugis-konong anyo nito at matatagpuan sa lalawigan ng Albay.